itinayo ni Yahweh El Shaddai sa inyong harapan upang ihatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? Meron ng good news si Lord ngayong oras na ito. Kailangan natin, pakinggan natin ng mabuti ang salita ng ating Panginoon upang sa ganon, sa ating pag-uwi, daladala natin ang pagpapala ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sa mga kapatid ko, sa ating pong simbahan, sa darating pong Sunday, ay pagdiriwang ang kapistahan ng Holy Cross, mga kapatid, the exaltation of the Holy Cross, mga kapatid. Dito po sa ating pong pagbasa, sabi nito, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Amen? At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa itang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. So bakit kaya merong ahas na itinaas doon sa itang si Moises? Ano po ba ang dahilan? Ito po ay mababasa natin sa Numbers chapter 21, verse 4, mga kapatid. Ang sabi po dito, sa Numbers chapter 21, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Sabi po dito, dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom, sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. So mga kapatid ko, dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises. Ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises mula noon, lahat ng natuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. So yun po yung dahilan, mga kapatid. Kaya meron yung ahas na tanso na itinaas sa ilang si Moises. Dahil pinadalahan sila ni Yahweh ng makamandag na ahas. At noong mga panahon na yun, marami pong Israelitang namatay dahil sa tuklaw ng ahas. Bakit nga ba sila pinadalan ng mga makamandag na ahas? Dahil sa kanilang kasalanan nagawa. At ano po yung kanilang kasalanan nagawa? Sa kanilang paglalakbay, wala silang ginawa kundi magreklamo kay Moises. At ano ang kanilang nireklamo? Dahil sa pasikot-sikot na paglalakbay, nakakapagod nga naman yun. Mga kapatid ko sa pananampalataya, at ang pinaka-mabigat na kasalanan na kanilang ginawa, ang sabi nila, wala na kaming makain. At sinabi pa nila, sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Yun yung malaking kasalanan nila. So ano po ba yung pagkain nila sa ilang? Yung mana
kung saan nagpapaulan si Yahweh ng mana. At yung manang yun yung ginagawa nilang tinapay para maging pagkain nila. At meron pang pangkulang. Kapatid, ano yung pangkulang nila? Yung pugo, mga kapatid. Nakakita na kayo ng ibon na pugo? Yun po yung kanilang inuhuli nila yun. At yun yung kanilang iniihaw. Kapatid, karne ng pugo. Palagay ko may itlog pa ng pugo. Ikaw ba ano? Sa mga kapatid ko, napakasarap na pagkain na iyon. Diba? At sila ay nasa ilang. Yun lang yung pwede nilang kainin. Mga kapatid ko sa pananampalataya, yun ay organic food. Diba? Pugo. Kaya lang, nagreklamo po sila at sinabi nila, sawa na kami sa walang kwentang pagkain. Parang sinabi nila na wala ning kwenta yung nagbibigay ng kanilang pangangailangan. Amen? Mabigat ng salanan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya wag po tayo magre-reklamo kapag lalo na sa pagkain. Amen? Instead na tayo ay magreklamo, mga kapatid ko, tayo ay magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap natin mula kay Yahweh El Shaddai. Amen? Naalala ko tuloy nung pinatid po ako, yung aking, kasi nagmimekanik po ako, nag-elder mechanic. Yung pong aking mekaniko, mga kapatid ko, nilagyan po siya binigyan siya ng almusal ng kanyang asawa, itlog at tuyo. Nung nandun ako, mga kapatid ko, nagulat na lang ako na galing. At yung lamesa, itinaob na gano'n. At pinagagalitan yung kanyang asawa. Wala ka na lang pwedeng i-amin na pagkain, kundi tuyo at itlog na lang. Sabi niya gano'n. Kaya yung pagkain, napunta doon sa lupa, mga kapatid, kinain na lang ng aso. Alam niyo, yung buwan din na yun, nasugatan yung kanyang dulo ng daliri sa paa, yung iniligid na maga, nabutulan ng daliri. Kapatid, nasugatan na naman yung isa na maga, nabulok, nabutulan ng pangalawang daliri, at yung lahat ng daliri nakupos. Kapatid, hanggang sa naputulan ng paa, hanggang dito sa legs. Kapatid, kaya di isa na lang yung paa, naku, nasugatan na naman. Hanggang naputulan na ng dalawang paa. Kasi nakita ko yun, nag-El Shaddai na rin ako. Kapatid, kung binatigyo ako. Diba? Isipin mo, itinaob yung lamesa at yung pagkain na tapon. So mga kapatid ko sa pananampalataya, mabigat na kasalanan ang tayo ay magreklamo ng magreklamo. Amen! Imbes na tayo magreklamo, tayo ay magpasalamat sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen! Kaya naman sila ay pinagdala ng mga pagkaangas at marami sa kanila ay namamatay. Kaya nagpagawa ng ahas na tanso, mga kapatid, at lahat ng tumingin doon sa ahas na tanso at natuklap ng ahas, sila ay hindi namamatay. Sila ay gumagaling at nakakaligtas sila sa kamatayan. Sa mga kapatid, sa pagbasa natin, sabi ng ating Panginoon, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Mga kapatid ko sa pananampalataya, dahil sabi po niya rito, kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Amen? O, sa mga kapatid ko, kailangan itaas ang anak ng tao. Saan? Sa cross. At doon sa cross, mga kapatid ko sa pananampalataya, doon siya itinaas. Ipinako siya sa cross. Kung saan ang ating Panginoon Jesucristo, sa pagkapako niya sa cross at pagkamatay niya sa cross, siya ay hinagulan ng kamatayan, ngunit wala namang kasalanan. Amen? At ayon sa Biblia, mga kapatid, ang nagkasala ay tayo, mga kapatid. At dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay mapapahamak at mahuhulog sa kapahamakan sa impyerno. Mga kapatid, sa kaparusahang walang hanggan dahil sa ating mga kasalanan. Pero, mga kapatid, sa pagkataas ni Jesus sa krus, sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, tayo ay naligtas sa kapahamakan. Amen? At tayo ngayon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating, nasabi po dito sa Hebrew chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sabi po dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. At siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa pag-aalabang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Amen? Hindi niya ikinahiya ito, mga kapatid, kung hindi ito ay karamanan para sa Kanya. Amen? At karamanan din para sa ating mga kapatid ko. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakalulok sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? So mga kapatid, kaya ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay hindi mapahamak, tayo'y mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Glory to God. Sige po, papurihan natin ang malakas ni Yahweh El Shaddai. So mga kapatid, kaya mga kapatid ko, sa ating pong simbahan, pinahahalagahan ang cross. Amen? At ang simbahan ng mga kapatid ko ay tinatawag na banal na cross. Bakit siya naging banal na cross? Dahil sa cross, tayo po ay pinabanal at patuloy na pinapamagal. Amen? At kapag tayo ay nagsasign of the cross, ano ang sinasabi natin? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? Kaya po siya banal na cross. Kasi bakit? Ipinapahayag natin sa ating pagsasign of the cross ang pangalan ng banal na santatlo ng Diyos. Amen? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen? So mga kapatid ko, sa pagkataas ni Jesus sa cross, mga kapatid ko, una, ang sabi po dito sa Roman, chapter 5, verse 8, mga kapatid ko, sabi po niya rito sa Roman chapter 5, verse 8, ngunit ipinagawa ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
makasalanan ka. Amen? So makikita po natin dito, sa kanyang pagtataas sa cross, dito niya ipinadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? At yun po yung sinasabi po dito sa John chapter 3, verse 16. Sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sa mga kapatid ko, kaya ang pagkataas ni Jesus sa cross, mga kapatid, doon mas lalong ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Amen? Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. At sa kanyang pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa atin nung inalay niya, ibigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Mga kapatid, at ang anak naman ay nag-alay ng kanyang buhay sa cross dahil sa pagmamahal sa ating lahat. Amen? Kahit na tayo makasalanan, mga kapatid, kahit na tayo po ay humiwalay sa Diyos, mga kapatid, tayo ay minahal ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya mga kapatid ko, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal na mahal ka ng Diyos, mga kapatid ko, sa pananampalataya. So mga kapatid ko, dahil dito, mga kapatid ko, mas lalo pang ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Na sabi ko dito, sa Romans chapter 5, verse 9, sabi niya, at kayo'y napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, mga kapatid. Napawalang sala tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa mga kapatid ko, kung saan itinaas si Jesus sa cross, at diyan sa cross, siya ay nag-alay ng dugo. Mga kapatid, nung siya ay sinibat dito po sa tagiliran, lumabas ang dugo. At yung dugo ngayon, mga kapatid ko, dugo na inihandog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? Sa mga kapatid ko sa pananampalataya, kaya nagkaroon na ng kapatawaran ng kasalanan ng tao. Mga kapatid, sa pamamagitan ng dugo na inialay ni Kristo sa cross. At ang dugong ito, mga kapatid ko, ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya ano bang dapat natin gawin, mga kapatid? Ang kailangan lang natin gawin, tayo po ay lumapit sa Diyos, mag-confess, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo ay nagkasala. Katulad ng mga Israelita, lumapit sila kay Moises at inamin nila ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga kasalanan. Sa mga kapatid ko, aminin lang natin at i-confess ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo po ay patatawarin ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Mahal na mahal tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Hindi mo kanyang pag-ibig, mga kapatid. Kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, mga kapatid ko sa pananampalataya, kahit bilyon pa ang kinurap, di ba? Kapag ikaw ay umamin sa harapan ng Diyos, ikaw ay
Amen? Pero kahit pinatawag tayo sa malaki nating kasalanan, minsan, kailangan pa rin nating manako. Amen? Mga kapatid, kaya kahit na tayo pinatatawad, pinananagutan natin eh. Diba? Kahit hindi tayo nakakulong, mga kapatid, kahit malaya tayo, paglagkasan na tayo ng mabigat sa harapan ng Diyos, nananagot pa rin tayo. Pero, ang maganda doon, pinatawad na tayo. Na anong gusto niyo? Panagutan ng kasalanan habang nabubuhay o panagutan ng kasalanan sa impyerno? Amen? So mga kapatid ko sa pananampalataya, kaya patuloy tayong humingi ng tawad. Amen? At patuloy nating harapin yung bunga ng kasalanan na gagawa natin, mga kapatid. Pero dahil tayo'y pinatawad na ng Diyos, niyakap ng Diyos, minahal ng Diyos, mga kapatid, yung bigat ng parusa, gumagaan dahil inaalagaan tayo ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Gumagaan, nagkakaroon pa tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa buhay. Amen? Sa mga kapatid ko sa pananampalataya, at ang pangatlo, mga kapatid ko, ang sabi ko dito sa Romans chapter 5, verse 9, sabi ko dito, at ngayon na mawalansada na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Lalo na tayong maliligtas, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Kaya sa pagkapangkot ni Jesus sa krus, tayo ay iniligtas niya sa kapahamakan. Amen? Mga kapatid, kasi bakit nagkaroon na ng kapatawaran ng kasalanan ng tao? Amen? Para tayo'y ganap na maligtas, patuloy po tayong magsisi, mga kapatid, at harapin, mga kapatid ko, yung parusa ng kasalanan ginawa natin. May kabigatan minsan, mga kapatid, di ba? Pero nandiyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid ko. Amen? Pero tayo ay patuloy na maliligtas kung tayo na sa ating pagsisisi ay patuloy na tayo ay magbagong buhay. Amen! Kailangan natin magbagong buhay, mga kapatid ko sa pananampalataya. Amen? Kailangan natin magpatuloy sa pagbabagong buhay hanggang tayo ay maging ganap sa paningin ng Diyos. Amen? Diba? Hanggang sa tayo maging banal, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa ating pananampalataya, kailangan nating mag-desire na maging banal. Amen? Kasi hindi man tayo maliligtas pag hindi tayo naging banal. Mga kapatid ko. Amen? Kaya magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Ang sabi ko ng Biblia. Amen? Wala naman talagang ang hirap maging banal. Kapatid, pero kailangan natin maging banal. Naalala ko na naman nung kami po ay nag-retreat. Kasi matagal po kami sa probinsya. Kami ay tinabot ng pandemic sa province, halos 4 na taon. Pag-uwi po namin, mga kapatid, kami ay nagkaroon ng retreat. Lahat lang ng disciple, mga solo preacher.
At ang pinakagusto ko doon, inaabang-abangan ko doon sa retreat, yung pinakahuling topic na ang sabi doon, kailangan tayo ay maging banal. Ang mga disciple daw, dapat banal. Di ba? Ha? Kaya banal. Disciple, siyempre dapat nag-disciple ka, banal ka. Namumuhay ka sa kabalan. Inaabangan ko yun, paano ba maging banal? Mga kapatid, at alam niyo, nung napakinggan ko yung topic about kabanalan, holiness, ang itinuro, mga kapatid, para maging banal, ang lingkod ng Diyos, kailangan mong ibigin ng Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa, at ibigin ng kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Ayun pala yung pamumuhay sa kabanalan. Kaya pala yung mga sampo natin sa simbahan, mga kapatid ko, tulad ni San Roque, kaya siya naging banal, kasi bakit? Minahal niya ang Diyos ng buo at naglingkod sa kapwa ng may pag-ibig. Yun po pala ang kabanalan. Mga kapatid, kaya sabi ko, ay, ito pala. Kailangan mo lang magmahal ng buo sa Diyos at mahalin ang kapwa. Katulad ng pagmamahal ng Diyos. Amen! Kaya mga kapatid ko, sa pananampalataya, sikapin natin, magkaroon tayo ng mithiin dahil walang saysay ang ginagawa natin na pag-attend, pag-worship, kapatid, at makikinig kung wala tayong desire, burning desire na maging holy sa harapan ng Diyos. Amen? Napakinggan ko yung isang exorcist priest. Kapag dito pa lang daw sa lupa, na tayo ay namumuhay na sa kabanalan, sa holiness. Kapag namatay daw ang isang tao o lingkod na namuhay sa kabanalan, kapag siya'y namatay, ang kanyang pag-akyat sa langit napakabilis. Sabi niya, pag umakyat sa langit, parang rocket, ganon, ang bilis. Diba? Nakita niyo nabasa niyo si Elias? Diba? Nung siya po ay dinala ng chariot, kapatid, sumakay siya sa chariot, yung kabayo na may karuwahing nag-aapoy, nandoon si Eliseo, sumakay, si Elias, nagulat si Eliseo, ang bilis, dinala siya sa langit. Amen? Ganun daw po, mga kapatid. Pero yung Kristiyano, namatay, pero hindi naman mapupunta sa impyerno, mabagal daw yung pag-akyat. Dadalhin mo na sa purgatorio, kapatid, di ba? At doon pinapanalangin ng simbahan ang lahat ng mga nasa purgatorio at sila ay unti-unting iniaakyat sa langit. Pero okay pa rin yun kasi pupunta pa rin sa langit. Kesa naman mamatay ang isang tao, pupunta naman siya doon sa Hades. Nakaabang na yun sa impyerno. Amen? Sa mga kapatid ko, kaya dito po lang sa lupa, gawin na natin purgatorio, kapatid. Ano ba yung purgatorio? Nandun tayo ay nililinis. Amen? Dito pa lang sa lupa, magpakalinis na tayo. Amen? Magpakabanal. Mga kapatid ko sa pananampalataya, upang sa ganon, makamit natin ang ganap na kaligtasan. Amen?
sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ibig sabihin, mga kapatid ko, ang pagkapako ni Jesus sa cross, tayo ay kanyang tinubos. At ang kanyang ipinambayad, walang iba kundi ang kanyang katawan. Amen? Para sa katubusan ng natin, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Kaya ang ibinayad para sa ating katubusan o kaligtasan, mga kapatid, ay napakamahal. Amen? Hindi siya pwedeng tumbasan ng pera, ng kayamanan, mga kapatid, kundi ang ipinambayad ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya mga kapatid ko, sa pananampalataya, magpasalamat tayo sa ating Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Ibinayad ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Amen? So ang panglima, mga kapatid ko, sa pananampalataya, dito po sa Romans chapter 6, verse 9, mga kapatid, alam natin si Kristo'y muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ibig sabihin na pagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan. Amen? Victory over death, mga kapatid ko, sa pananampalataya, kung saan si Kristo ay namatay sa krus. Siya ay inilibing at sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Amen? So mga kapatid, sa kanyang muling pagkabuhay, ang Panginoong Yesus hindi na makakaranas pa ng kamatayan. Amen? Mabubuhay na siya magpakailanman. Ibig sabihin na pagtagumpayan na niya ang kamatayan, mga kapatid. At dito sinasabi naman sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 14, mga kapatid ko. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14. O pakinggan ninyo ang mabuting balitang ito. Sabi rito, naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Amen? Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus. Amen? Lahat ng nananalig kay Jesus nasa kamay at ibalakpak sa ating Panginoon. So mga kapatid ko, ito po yung ating inaasahan na tayo din ay bubuhayin muli ng ating Panginoon. Amen? Kaya lahat ng mga namatay mula kay Adan at Eva hanggang sa kasalukuyan, kung tayo ay nananalig sa Diyos, tayo ay bibigyan ng bagong katawan. Amen? Kasi bubuhayin tayo muli, sabi rito. Sabi po rito, mga kapatid ko, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mamumuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang
sa muling pagkabuhay, makakapiling natin at makikita natin ng mukhaan si Jesus. Amen? Makakasama natin siya, mga kapatid ko. Sa mga kapatid ko, sa muling pagkabuhay, ayon po sa 1 Corinthians chapter 15, bibigyan tayo ng katawang panlangit. Yung tinatawag na glorified body, mga kapatid, katawang wala ng kamatayan, katawang hindi na magugutom, katawang hindi na magkakasakit, katawang hindi na tumatanda, mga kapatid, katawang malakas at makapangyarihan. Amen? Magiging madali na po ang lahat, mga kapatid. Diba? Kapag glorified body ka na, meron ka ng katawang panlangit, hindi mo na kailangan sumakay pa ng bus. Mga kapatid, para pumunta ng MOA. Diba? Pag sumakay ka ng bus dito, iikot pa ng gano'n. Kapatid, tapos, ang lapit lang ng MOA dito. Amen? Isipin lang natin, pupunta ng MOA, maya-maya, nandun ka na. Diba? Sabi nga ni Bishop Akani, naalala ko yung turo niya, kapatid, nung madaling araw daw, lumabas siya sa kanyang kwarto, nagpahangin. Tapos natuwa po siya, nakita niya yung mga bituin sa langit. Ang ganda ng mga bituin, napaka-aliwalas. Tapos kinausap niya si Lord, sabi niya, Lord, siguro kapag kami ay meron ng katawang panlangit, yung mga bituin na yan magiging playground namin. Di ba? Ang natuwa, parang inaliw ni Bishop yung kanyang sarili sa pagkikipag-usap sa Diyos. Kasi bakit? Walang imposible kapag glorified body ka na. Pwede mong isipin mo lang na pupunta ka doon, nandito ka sa isang bituin, pupunta ka sa kabilang bituin, mangyayari. Di ba? Very powerful, mga kapatid ko, ang glorified body. Amen? So makikita natin sa Biblia, si Elias at Moises, nakipag-usap kay Jesus. Meron na silang glorified body. Kasi hindi naman namatay si Elias Iniakyat siya sa langit, di ba? Tapos nakipagkita kay Jesus. Nagaling yun ng langit. Ang dali lang para sa kanila. Mula sa langit, bumaba sa lupa. Ang tao, anong ginagawa para makalabas sa earth, kapatid? Gumagawa pa lang, ano na yun? Yung Spaceship? Spaceship. Di ba? O para lang makarating doon sa mga Pilipinas. Gumagastos sila ng billion dollar. Kapatid. Pero sa muling pagkabuhay, kapatid, napakadali na ang lahat. Amen? Kaya manalig tayo kay Kristo, mga kapatid ko, at mabuhay ng naaayon sa kanyang kalooban upang makamit natin ang kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa mga kapatid ko, ang pag-aling mga kapatid ko, sa krus, dito niya itinayo o itinatag ang simbahan. Mga kapatid ko, sa pananampalataya. So makikita natin dito sa John chapter 2, mga kapatid, John chapter 2 verse 18, na ang sabi niya rito, dahil dito, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay ko upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, ibahin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sabi niya, sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy
naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Amen? Sa mga kapatid ko, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ito po yung simbahan, mga kapatid. Ito po yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, ang Catholic Church. Amen? Sa krus po niya itinatag, mga kapatid, at naitatag ito sa kanyang kamatayan. At sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At itinayo niya ito, mga kapatid, sa bato kay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen? Mga kapatid, at dito sa iglesia itinayo ng Panginoong Yesus, lahat ng sumampalataya sa Kanya, mga kapatid ko, dito sila aalagaan. Amen? Dito sila papasukulan. Dito sila papapakainin, mga kapatid. Kaya ito pong church, Catholic Church, ito po yung pinakamainam na pastulan na tinutukoy sa Biblia. Amen? Ito po yung mainam na kapanghinaan. Dito po tayo mamamahina, mga kapatid, sa ating pong spiritual na buhay. Amen? So mga kapatid ko sa pananampalataya, kaya ang simbahang itinayo ng ating Panginoon, ang Catholic Church, mga kapatid, ito po ay pahalagahan natin. Mahalin natin, kapatid. Amen? Ipagtanggol natin, ipaglaban natin. Kasi bakit? Simulang noon, marami nang umuusig o naninira sa simbahang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi mo kailangan lumabas dito. Maraming nagsasabing ibang sekta, nagsasabi ang sabi nila, mga kapatid, hindi kayo maliligtas ng relihiyon. Tandaan ninyo, hindi po yun totoo. Kapatid, evil works po yun. Nililin lang tayo. Walang relihiyon na makapagliligtas. Ang itinayo ni Jesus, religion. Kasi bakit dito tayo tinuturuan ng kabanalan? Dito ipinapahayag ang salita ng Diyos. Dito tayo inuhubog. Religion. Amen? Tapos hindi makapagliligtas. Kapatid ko, dito tayo tinuturuan sa sumampalataya. Mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya kung ako sa inyo, kasi nakakalungkot sa mga napupuntahan ko, mga province, may mga nasa El Shaddai, umaalis pa sa Catholic. Lumalabas pa. Mga kapatid, hindi nyo kailangan lumabas. Dahil itong iglesyang ito yung tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo para lahat ng kanyang iniligtas, lahat ng mga nananalig sa kanya, dito sila huhubugin upang maging banal. Amen! Kaya dito tayo magpakabanal, mga kapatid. At ang pagkain dito po sa simbahang itinayo ni Kristo para sa ating kaligtasan, walang iba kundi ang kanyang katawan at dugo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko rito, mga kapatid, sa John chapter 6,
John chapter 6, verse 53, ang sabi rito, kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maliwang kanin, ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Amen? At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Amen? Oh, mga kapatid, malinaw po ito. Ang sino mang kumakain ng kanyang katawan at dugo ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. At dito po sa simbahan, sa tuwing tayo ay nagmimisa, ibinabahagi ang katawan ni Jesus bilang pagkain ng ating buhay at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya pag umalis kayo sa Catholic, hindi na kayo makakakain ng body of Christ. Yun yung mawawala sa inyo. Amen? Ngunit ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating spiritual. Ang body of Christ, pagkain ito ng ating buhay. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. And finally, mga kapatid ko, sign of the cross. Amen? Nagsasign of the cross ba kayo? So lahat tayo nagsasign of the cross kasi bakit? Tayo po ay mga Katoliko. Amen? At kapag Katoliko ka, yun yung sign, mga kapatid ko. Nagpo-cross tayo ng may dignity. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi ikinahiya ni Jesus mamatay sa krus. Kaya yung pagsasign of the cross, wag din natin itong ikahiya. Amen? Kaya pag nag-sign of the cross tayo, kapatid, di ba? In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Wag ganun. Parang nakakala. Kaya pag kumain kayo sa Jollibee, sa mga kung ano man, kapatid, wag kayong mahihiyang mag-sign of the cross bago kumain. Di ba? Ipagmalaki natin kung meron tayong pagyayabang, kapatid, di ba? Wag yung mga bagay sa buhay natin, kundi yung pagsasign of the cross. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sa mga napapahamak ang araw tungkol sa kamatayan ni Jesus sa krus ay kahangalan. Ngunit sa ating mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kapangyarihan. Kaya bago matulog, mag-sign of the cross at manalangin. Amen? Naalala mo yung pari doon sa kapis. Nag-talk siya about cross. Ang sabi niya, nung daw siya ay nag-aaral mula doon sa Magbusaw, papuntang Rojas Kapis, mga kapatid ko, kapag siya ay sumakay daw ng jeep at yung driver nakita na nag-sign of the cross, panatag na yung kanyang buhay, yung kanyang pagbibiyahe. Kasi alam niya, puprotektahan sila ng Diyos. Amen? Pero kapag hindi siya nag-sign of the cross, siya ang magsa-sign of the cross. At habang bumibiyahe, nananalangin. Di ba? Kaya protection siya sa buhay natin. Amen? Kasi kapangyarihan siya. Mga kapatid, di ko ba? Kaya kapag tayo natatakot, minsan biglang nasa
nasa isang lugar tayo, natatakot tayo, di ba? At sa sign of the cross naman tayo, lumalakas na ang loob natin. Kasi protektado na tayo ng kapangyarihan ng cross sa ating mga buhay. Amen. Amen! Amen. Sa mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po yung exaltation of the Holy Cross. Patuloy natin paramanan ang Panginoon sa pamamagitan ng cross. Amen? Sa tuwing nagsasign of the cross tayo, pinaramalan natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tumayo na kayo mga kapatid. Oh, we give you praise, we give you glory.